Kapag tinatanong ako kung saan ako nagmula, sinasabi ko, sa San Vicente, Bulacan. Mas madali iyan kaysa ituro ang isang maliit na baryo sa pagitan ng dalawang bayan sa probinsya. Mas madali kaysa magkwento tungkol sa mga palayan. Sa amoy ng mga nagmamadaling tricycle. At sa kalangitan na parang lalamunan na handang bumukas sa ulan. Ang San Vicente ay isang lugar kung saan ang tag-init ay amoy alikabok at sinangag. Kung saan ang prosesyon ng piyesta ay umiikot sa plaza ng 2 beses. Dahil kung hindi, masyadong maikli ang ruta. Mayroon kaming bahay na gawa sa bato. May luma ng berdeng bintana. At isang balkonahe na laging nakatagilid ng bahagya sa kaliwa. Parang isang pagod na tao na umaasa na walang nakakakita sa kanya. Ang tagilid na balkonahe na iyon ang entablado kung saan nagsimula ang buhay ko. Kung ikaw ang uri ng tao na naniniwala na ang buhay ay isang dula. Na may props, cues, at manonood. Hindi ko laging iniisip iyon. Pero minsan, ako ang nakababatang anak. Ang pangalan ng ate ko ay Bianca. Pero sa bibig ni nanay, palagi itong mas malambot. Parang pulot-pukyutan sa dila Bianca. Ako si Lee. Sa bibig ni nanay, ang pangalan ko ay tunog babalal ea. Ang maliit na bisagra sa gitna na sumasabit. Parang pinto na namaga sa init ng tag-araw. Kung nakapasok ka sa kusina namin noong bata pa ako, maaamoy mo ang kape na nasunog sa init ng matagal. At sinamon at sabon panlaba. Dahil doon nagtitiklop si nanay ng damit sa mesa. Ang kalendaryo sa dingding ay laging siksik sa mga paalala. Na nakasulat sa kwadrado at madiing sulat kamay ni nanay. Dental cleanings. Booster shots. Mga schedule niya sa billing office ng ospital. Pagpapalit ng langis sa jeepney ni tatay. Sa kaarawan ni Bianca. Ang kahon ay mataba sa mga puso at tandang pandamdam. Sa akin, laging maayos. Isang simpleng bituin. Minsan, nag-drawing si tatay ng smiley face. At binura iyon ni nanay. At isinulat sa ibabaw ang oras ng volleyball banquet ni Bianca. Kung hindi mo pa nasaksihan na binura ang sarili mong smiley face, hindi mo siguro maiintindihan kung paanong ang isang maliit na bagay ay parang pagyanig ng mundo. Noong 6 ako at 7 taong gulang si Bianca. Sabay kaming natuto magbisikleta sa iisang hapon. Hinawakan ni tatay ang likod ng upuan ni Bianca. At tumakbo sa kalye. Na ang suot na bota ay kumakabog sa aspalto parang palakpakan. Gumwang-jewang siya. Minsan. 2 beses. Tapos nahanap niya ang balanse at lumipad isang pink streak na may laso sa manibela. Ako. Naghihintay sa bangketa. May asul na bisikleta. At helmet na sumisikip sa baba ko. Sandali lang. Lee. Tawag ni nanay. Parang tumatawag sa kahera dahil nakalimutan ang itlog. Sandali lang at sisimulan na natin. Umiikot si Bianca sa bloke parang kometa. Nang makabalik siya, sumigaw si tatay at pumalakpak. Galing ng anak ko. Nakita mo ba? Lines. Tumawa si nanay at sinabing, Nakita ko. Umupo ako. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang mukha ko. Sandali lang. Sabi ulit ni nanay. Maddie. Ipakita mo kay daddy yung trick turn mo. Nadilim na nang may sinuman ang nakakaalala na maili. Bumukas ang ilaw sa balkonahe. At natagpuan ako ng mga lamok sa bukong-bukong. Sa wakas, nag-jogging pabalik si tatay sa akin. Hinihingal at natutuwa. At inilagay ang malaking kamay niya sa likod ko. Sige na. Sabi niya. Simulan na natin. Nakarating kami sa 8 bahay bago niya binitawan. At nang binitiwan niya ako, dumiretso ako sa hedge ni Emil. Fruit. Dahil hindi ka makakakilo sa dilim.
Kung hindi ka natuturoang pumunta sa tamang daan. Ang tawa ni nanay ay lumutang sa akin. Isang tunog na natutunan kong katakutan. At sinabi ni tatay na dapat tiningnan ko kung paano ginawa ng ate ko. Sinabi niya, palagi mong ginagawang mas mahirap kaysa sa kailangan. Lee. Pagsapit ko ng siyam. Naging eksperto ako sa pagbasa ng sitwasyon. Titingnan ko lang kung paano humihigpit ang panga ni nanay. Kung paano nakasabit ang sombrero ni tatay sa hall shelf. Kung paano nakakalat ang sapatos sa likod pinto. At alam ko na kung anong klase ng gabi ang aasahan. Ang magandang gabi ay nangangahulugang nag-ihaw si tatay. At si nanay ay nagbubuhos ng pangalawang baso ng gin o red wine, hindi na chardonnay. At walang nagbanggit tungkol sa bill ng kuryente. Ang masamang gabi ay nangangahulugang maraming katahimikan at pagkatapos ay sobrang ingay. Sa masasamang gabi, darating si Bianca sa hapagkainan na nagbubuhos ng mga kwento. Kung paano siya halos mapabilang sa student council. Kung paano sinabi ng coach na malakas ang serve niya para sa edad niya. Sisigla ang mga magulang ko parang may nag-plug sa kanila. Kung magsasalita ako, ang mga salita ko ay dudula sa lamesa at babagsak sa sahig. At alam mo naman kung paano ang mga salita sa sahig. May magwawalis sa kanila at itatapon ng hindi tinitingnan. May isang kaarawan hayaang ilarawan ko ang eksena. Dahil ito ang eksena na nagpapaliwanag ng iba pang eksena. 9 na taong gulang ako. Naghurno si nanay ng cake. At ang buong bahay ay amoy parang nagsuot ito ng sweater na gawa sa asukal. Nang inilabas niya ang cake sa oven, sumimangot siya. Ay! Shoot! Sabi niya. Ubi cake na naman. Parang kay Bianca. Sinabi niya iyon na parang nagulat. Kahit pangatlong taon na iyon. Gusto mo rin naman ng ubi cake. Hindi ba? Lee! Nagsimula na siyang maghalo ng cream cheese frosting. Kaya alam mo na ang tanong ay formalidad lang. Hindi ko gusto ang ubi cake. Para itong isang lihim na nagpapanggap na masarap na taro. Pero tumango ako. Dahil kung ikaw ay ang uri ng babae na ako. Alam mo na ang pagtango ay maaaring magpahinto ng bagyo. Sa party, naghiwa si nanay ng malalaking parisukat para sa lahat. At inabot niya sa akin ang isang manipis na piraso sa sulok. Nakakaunti ang frosting. Kumuha si Bianca ng 2. Tumatawa. Sinabing nagka-carb loading siya bago ang kanyang practice. Nang dumating ang mga kandila, mas kaunti iyon kaysa sa inaasahan. Isang even number lang. Kinuha ni nanay sa isang drawer. Lumapit sa akin si Bianca. Sapat na malapit para makita ko ang maliliit na gintong flecks sa mga mata niya. Mag-wish ka ng malaki. Sabi niya. Parang isang hamon. Sana ako ay makita. Hiningahan ko ang kandila. Umikot ang usok sa liwanag ng kusina at naglaho. Sa paaralan. Ayos ako. Mas magaling pa kaysa sa ayos. Sa totoo lang. Ako ang bata na nag-iiwan ng maliliit na marka ng lapis sa standardized tests. Dahil sa sobrang diin. Ang mga guro ay nagpadala ng notes sa bahay tungkol sa pagbabasa ko. Hayaan ako ni Emme. Viray na umupo sa rog at magbasa ng malakas kapag maingay ang klase. Dahil ang boses ko ay matatag parang metronome. At ang kwento ay magpapakalma sa lahat parang niebe. Ang mga guro ni Bianca ay nagpadala rin ng notes sa bahay. Pero iba ang tunog ng mga ito. Si Bianca ay isang leader. Ang enerhiya ni Bianca ay nakakahawa. Kailangan ni Bianca ng espasyo para sumikat. Nang makakuha siya ng DC. May mga lobo. Nang makakuha ako ng E. May pagtangulang mula kay tatay sa ibabaw ng papel. Iyan naman ang dapat mong gawin. Hindi ba? Sabi niya. Natuto akong itago ang magandang balita ko sa bulsa ko. Parang makinis na bato sa ilog. Natuto akong ilabas sila at baligtarin kapag ako ay nag-iisa. Baka iniisip mong nagtatampo ako.
Hindi. O hindi lang iyon. Ako ay isang maingat na istoryador ng maliliit na bagay. May pagkakaiba doon. Noong middle school, lumiit ang bayan. Parang t-shirt na aksidenteng naipasok mo sa dryer ng maraming beses. Hindi ka maaaring gumalaw ng hindi sumasagi sa kwento ng ibang tao. Ang mga kwento ni Bianca ay malaki at maliwanag at kumukuha ng espasyo. Ang akin ay may mga gilid na hindi ko ipinapakita. Nahanap ako ng mga babae. Ang mga gumagalaw sa pasilyo na parang nagmamapa ng kinabukasan. At gusto ng isang taong nakikinig ng hindi sumisingit. Tuwing tanghalian, nagpapalitan kami ng granola bars. At nagsasanay mag-apply ng winged eyeliner gamit ang kamera ng telepono. Kung titingnan mo kami lang ay mga babae na may kalyong kuko at mga sikreto. Kung makikinig ka sa amin, maririnig mo kung paano namin pinapanatiling buhay ang isa't isa. Nanood si Bianca. Palagi siyang nanonood. Nararamdaman ko ang tingin niya sa akin mula sa kabilang dulo ng cafeteria. Isang maliit na flare sa batok ko. Hindi niya gusto na mayroon akong isang bagay na wala siya. Kahit na ang bagay na iyon ay kasing simple lang ng isang mesa na maupuan. Kung saan tumatawa ako ng nakanganga. Isang araw, lumapit siya at inilapag ang tray niya. At nagkwento ng malakas tungkol sa kung paano sinabi ng coach na baka maging kapitan siya balang araw. Ngumiti ang mga kaibigan ko ng magalang. Ang paraan na sinasanay ang mga babae na ngumiti sa isang taong umiikot sa lamesa. Tapos, tumingin sa akin si Bianca at sinabi, "Dapat maingat ka kung sino ang kinakasama mo." Lee. Sabi ni Mama. Pinapapasok ni Ian ng mga magulang ni Carla ang mga lalaki kapag wala sila. Namula ang pisngi ni Carla. Tapos nagrosas. May naramdaman akong nabasag sa dibdib ko. Hindi parang buto. Parang wishbone. Hindi totoo yan. Sabi ko. Mababa ang boses. Pero umaalis na si Bianca. Kontento. Parang may sinunog siya at naghintay para manood. Pag-uwi sa hapon na iyon, sinabi ni Nanay, nang hindi tumitingin sa isang tumpok ng resibo ng parmasya. Sabi ng ate mo, sumasama ka sa fast crowd. Sinabi niya iyon parang isang ulat ng panahon. Ikinuyom ni tatay ang pahayagan ng malakas. Parang isang komento. Hindi mo kailangang maging katulad ng ate mo. Dagdag niya, na nakakatawa. Dahil ang totoo, hindi ako maaaring maging katulad ng ate ko. Kahit gusto ko pa. May ilang pinto na maaari mo lang mabuksan. Kung may nagbigay sa iyo ng susi. Sinubukan kong huwag magdala ng mga kaibigan sa bahay pagkatapos noon. Ang bahay ay may kakaibang paraan ng pagliit sa paligid ng mga babaeng gusto ko. Si Nanay ay kukuha ng kanyang boses ng mahinahong hukom. Si Tatay ay magtatanong ng mga tanong na parang mga pahayag. Si Bianca ay magiging tahimik sa isang paraan na tila mapanira. At pagkatapos, kapag nakasara na ang pinto, aakusahan ang kaibigan ko na kumuha ng isang maliit na bagay. Isang lipstick. Isang bracelet. 10 piso sa kitchen jar. At maniniwala ang mga magulang ko sa kanya ayon sa prinsipyo. Sasabihin ni Nanay, ayaw ko sanang isipin. Pero may nawawala. At napansin iyan ni Bianca. Tapos, magbubuntong hininga siya. At panonoorin ko ang kaibigan ko na lumiit ng bahagya sa harapan ko at umalis. Nakayakap sa sarili niya. At isipin ko, hindi ko sila maaaring dalhin dito para masaktan. Hindi ko sila maaaring dalhin dito para matutunan ang alam ko na. Kaya namuhay kami sa mga parke. Sa mga coffee shop. At sa mga kotse na nakababa ang bintana. Natutunan namin ang mga hugis ng sarili namin sa espasyo ng ibang tao. Edukasyon din iyon. Ang high school ay naghiwalay sa bayan. Parang Setyembre na naghihiwa ng pakwan. Lahat ay matingkad na pula. Buto. At matamis na basa.
Bigla na lang. May mga pep rallies at mga banner ng kolehiyo. At mga bulungan tungkol sa scholarships. Nagkaroon si Bianca ng nobyo na may Letterman jacket. Naamoy kolog at langis ng motor. Gusto siya ni tatay. Hahampasin niya ang likod ng lalaki sa hapunan. Parang maaari niya itong palakpakan para maging bahagi ng pamilya. Ang tibay ng kamay. Sabi ni tatay. Parang blood type iyon. Ngumiti si nanay. Sinubukan kong maging magalang. Ako ay magalang. Napansin ko rin ang paraan na sumusunod ang mata ni Bianca sa akin. Kapag tumatawa ang lalaki sa mga joke ko. Ang unang lalaki na nagtanong sa akin kung maaari niya akong ilabas. Ay ginawa iyon sa tabi ng vending machines pagkatapos ng algebra. Mabait siya sa isang gawk na paraan. At may ugali siyang ipinapahid ang kamay sa batok niya. Kapag kinakabahan. Na madalas. Sa tingin ko. Tapos. Tumigil siya. Dahil minsan. Ang pag-iisip na ikaw ay matapang at ang pagiging matapang ay dalawang magkaibang laro. Nagsimula ulit siya. Gusto ko ang paraan ng pagbasa mo ng malakas sa English. Sabi niya nang nagmamadali. Parang may nagtatapo ng balde. Sinabi kong tea. Dahil wala pang nagsasabi na gusto nila ang boses ko ng ganoon. At tumayo ako doon sa umuugong na fluorescent light. At may naramdaman akong bumukas. At may isa pang bagay na umikot para protektahan ang pagbukas na iyon. Ayaw ko siyang iuwi. Siyempre. Nagpumilit si nanay. Sinabi niya, kung seryoso ka sa isang tao, kailangan natin siyang makilala. Parang ang pagkilala ay isang bendisyon. Sa araw na dumating siya para sa spaghetti, salad, at garlic bread, lumabas si Bianca sa itaas ng hagdanan. Na nakasuot ng damit na hindi niya nakita sa closet niya. Kaninang umaga. Sumandal siya sa banister na parang prop sa isang dula. Kung saan siya ang bida. Habang kumakain. Tinanong niya ang nobyo ko kung anong musika ang gusto niya. At tumawa sila tungkol sa isang banda na hindi ko pa narinig. Nang tumayo ako para tulungan si nanay sa pinggan. Sumunod sa akin si Bianca sa kusina at bumulong. Cute siya. Alam ba niya na ikaw ay? Ikaw? Hindi siya nagpakita ng masamang mukha. Hindi niya kailangang gawin iyon. Naramdaman kong natigil ako. Maya-maya. Sa balkonahe. Hinawakan ng nobyo ko ang siko ko. Sabi ng ate mo. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa iyo. Na parang hindi niya negosyo na sabihin. Sabi niya. Ang mga mata niya ay mabait at medyo naguguluhan. Sabi niya. Madali kang magselos. Na gusto mong maniktik. Lumunok siya. Parang. Off lang. Mahal ko siya ng kaunti dahil sa pagsabi niyan yon. Hindi ang panghabang buhay na uri. Ang uri na tinatago mo sa drawer parang pinatuyong bulaklak. Naniniwala ang mga magulang ko kay Bianca. Siyempre. Ibinalik ni nanay ang salamin niya sa ilong niya at tiningnan ako. Na parang sinusubukan niya akong i-focus. Gusto lang kitang tulungan na gumawa ng tamang pagpipilian. Sabi niya. Na siyang uri ng pangungusap na tunog pag-ibig. Hanggang sa matutunan mong pakinggan ang iba pa nitong ibig sabihin. Ang bahagi na nagsasabing, hindi mo magagawa iyon ng mag-isa. Ikinuyom ni tatay ang mga braso niya at sinabi sa akin na naaamoy ng mga lalaki ang gulo sa isang babae. Mag-a-advantage sila. Sabi niya. O tatakbo. Ang relasyon ay bumagsak sa ilalim ng lahat ng panonood na iyon. Mahirap matutunan ang bibig ng isang tao. Kapag ang ate mo ay lumalabas sa lahat ng dako. Parang isang patalastas. Nang matapos iyon, tumayo si Bianca sa pintuan ng kwarto ko na puno ng simpatsya ang mukha. Iyon ang pinakamasamang bagay na nakita ko. Oh! Lee! Sabi niya. Parang isang lulabi.
Makakahanap ka ng isang tao na kalebel mo. Hindi ko tinanong kung anong level iyon sa tingin niya. Isinara ko ang pinto. Ito ang tungkol sa pagiging di mas mababang anak sa isang maliit na bahay. Natututo kang itago ang lakas mo sa kakaibang lugar. Inilagay ko ang akin sa mga libro. Dahil walang nagbabantay sa isang babaeng nagbabasa. Mukha itong pagsunod. Inilagay ko iyon sa mga late night study sessions. Kapag tahimik ang bahay, maliban sa mahihinang buntong hininga ng telebisyon sa kung saan, inilagay ko iyon sa isang kinabukasan na hindi ko lubos may larawan. Pero nararamdaman ko, parang pagbabago sa panahon. Sa mesa sa kusina, nagkalat ako ng mga brochure para sa mga kolehiyo at technical programs. At mga scholarships na pinrint ko sa library. Tinyempo ko ang pananaliksik ko kapag wala si Bianca. At si nanay ay nasa kanyang third shift sa ospital. Dadaan si tatay. Makikita ang lahat ng papel na iyon at sasabihin. Huwag kang mag-advance. Parang ang pag-asa ko ay walang ingat. Parang ang pag-asa ay ang uri ng bagay na maaaring magpabaon sa pamilya sa utang. Iba ang usapan tungkol sa kolehiyo ni Bianca. Dumating iyon na may mga tours at bagong blusa. At ang uri ng pabango na nagpapabango sa isang babae na parang lobby. Gumagamit si nanay ng mga salitang legacy at T-connections. Sinabi ni tatay, gagawin namin para kay Maddie namin. Sinabi niya iyon parang isang panata. Tungkol sa akin. Sinabi niya, titingnan namin. Natuto akong ilagay ang mga salitang titingnan namin sa parehong drawer kung saan ko tinago ang pinatuyong bulaklak. At ilalabas lamang kapag mailakas akong tingnan ang isang bagay na marupo. Sa simbahan tuwing linggo, may paraan na tinitingnan ng mga nanay si Bianca at pagkatapos ay titingnan ako. Na gustong-gusto kong umupo sa balcony. Kahit na wala kaming balcony sa San Vicente Parish. Nangumusta si Bianca at nangolekta ng papuri parang mga bracelet. Ako. Nagpatong ng upuan at nagbuhos ng kape. At umuwi na amoy powdered creamer ang mga kamay ko. Minsan, pagkatapos ng car wash ng youth group, may naglagay ng 20 pesos sa jar ni Bianca at sinabing, pupunta ka sa kung saan. Hisha. Pinanood ko kung paano lumambot ang bibig ni Bianca. Kung paano hinanap ng siko ni nanay ang baywang ni Bianca. Dinala ko ang jar ko sa bahay. Kalahati lang ang puno. At binilang ng tahimik sa kwarto ko. Binubulong ang mga numero parang panalangin. Gusto mo bang malaman ang sandali kung kailan ito lumiko? Wala namang isang sandali. May isang serye ng maliliit na pagtaas. At pagkatapos, isang araw. Tumingin ako at napagtanto na umakyat ako sa matarik na daanan sa loob ng maraming taon. Pero may isang eksena na nananatili sa akin. Tulad ng ilang lasa na nananatili kahit natanggal na ang pinggan. Malapit na ang taglamig sa junior year ko. Ang puno ng maple sa bakuran namin ay may manipis na yelo sa bawat sanga. Kaya ang buong puno ay mukhang tapat tungkol sa mga buto nito. Umuwi si Bianca mula sa unang semestre niya sa isang kolehiyo. Na hindi ko dapat pangalanan. Dahil sa bahay namin, ang pagpapangalan ng isang bagay ay nagbibigay dito ng kapangyarihan na ipahiya ka. Si nanay ay gumagawa ng listahan para sa grocery store. Si tatay ay nagpapalit ng channels at tinatawag ang bawat bagong programa na nakakainis. Ako ay nasa mesa. Nagkalat ang mga forms. Mga aplikasyon ng scholarship. Isang sanaysay na nagtatanong sa akin na magsulat tungkol sa isang hamon at kung paano ko ito nalampasan. Narito ang isa. Sabi ni nanay bigla. Na may bilis ng isang taong sinusubukang maging kaswal. Kailangan naming makipag-usap sa iyo. Lee. Ang tuition ng ate mo. Malaki. Hindi namin inasahan kung gaano kalaki. Kaya para sa iyo. Iniisip namin na mas mabuting mag-gap year ka. Maghanap ng trabaho. Mag-ipon. Babalikan namin pagkatapos ng pangalawang taon ni Maddie.
Kung maganda na ang sitwasyon. Baka noon. Alam kong huminga sa lahat ng uri ng panahon. Ginagawa ko iyon ngayon. Hinga. Labas. Isang gap year. Sabi ko. Hindi iyan parusa. Dagdag ni tatay. Practical lang. Maaari akong mag-apply para sa loans. Sabi ko. Dahil nagawa ko na ang pananaliksik. Dahil mayroon akong folder na mailabel na options. Na may paperclip na pwedeng doblehin bilang sandata. Inilapag ni nanay ang kanyang panulat ng marahan. Na parang ang sasabihin niya ay masakit na. Seryoso ang mga loans. Honey. At napakamahinahon ng puso mo. Ayaw naming magkamali ka. Nababayaran mo habang buhay. Sinulyapan niya si Bianca. Parang sinisiguro na lumapag ang script. Tutulungan ka naming magdesisyon kung ano ang sulit kapag dumating ang oras. Si Bianca. Na nakasuot ng isa sa mga sweater ko. Sa isang paraan na parang pag-aari niya iyon. Itinagilid ang ulo niya at mumiti. Ang ngiti ng isang pusa. Maraming magagandang trabaho dito sa bayan. Sabi niya. Makakapag-ipon ka at malalaman mo kung ano talaga ang gusto mo. Hindi para sa lahat ang kolehiyo. Nakakagulat kung gaano kabilis mamuo ang fog sa isang kwarto. Naalala ko ang lasa ng metal. Naalala ko ang nanginginig na pakiramdam sa mga kamay ko. Isang panginginig na tinago ko sa pamamagitan ng pagpatong ng mga papel. Naalala ko ang pagpili ng katahimikan. Parang pipiliin ko ang sandata sa likod ko. Salamat sa pag-iisip sa akin. Sabi ko. Dahil ako ay isang babae na marunong mag-perform ng pasasalamat. Kapag nasa sulok. Pagkatapos. Sa kwarto ko. Inilatag ko ang bawat papel sa kama at pinahiran iyon parang isang pagpapala. Sumulat ako ng isang sanaysay na nagsisimula ng ganito. May mga taong magsasabi sa iyo na ang kwento ng buhay nila ay isang hagdanan. Ang akin ay isang fire escape. Pumuno ako ng pahina. Pinrint ko iyon. Ipinadala ko iyon na may selyo at isang panalangin. Natutunan ko na ang uri ng panalangin na gumagana para sa akin. Ay hindi ang uri kung saan humihingi ka sa Diyos na baguhin ang ibang tao. Ito ang uri kung saan humihingi ka ng pinto na hindi nagbabag. Pumasok ang tagsibol. Pink at walang ingat. Pinanatili ko ang ulo ko na nakayuko. Dumaan ako sa mga araw ko na may honor chords parang sinulid. Nagtatrabaho ako sa katapusan ng linggo sa isang bakery. Naamoy Sabado. Kahit Miyerkules. Ang may-ari. Isang biyuda na nagngangalang Ruth. Na maihari na sa mga kulubot ng kanyang kamay. Nagkukwento sa akin tungkol sa lungsod na tinirhan niya noong bata pa siya. Tungkol sa lalaking minahal niya na kayang ayusin ang anumang bagay kung bibigyan mo siya ng oras. Tungkol sa kung paano niya binili ang lugar na ito. Dahil gusto niyang magising sa loob ng amoy ng tinapay. Iniinsip ng mga tao na ang pag-ibig ay laging musika. Sabi niya. Habang inaayos ang mga croissant. Minsan. Ito ay pag-ulit lang ng parehong magandang gawa hanggang sa maging buhay ito. Nang dumating ang email, wala ako sa bahay. Nasa bakery ako. At katatapos lang ng morning rush. At tahimik ang mga telepono. At si Ruth ay nasa likod at tinitingnan ang mga proofs. Pinunasan ko ang mga kamay ko. Binuksan ang telepono. At naroon iyon isang subject line na nagsasabing sa simpleng. At walang palamuting salita, full scholarship. Pumutok ang mundo parang isang bula ng sabon. Tapos bumalik ulit sa paligid ko. Pero mas mainit. Ang liham ay nagsasabing mga parirala na natatakot akong isipin. Tuition covered. Fees covered. Living stipend. Welcome. Umupo ako sa isang upuan at tumawa. Tapos tinakpan ko ang bibig ko. Dahil ang pagtawa ng ganoon ay parang lumilipad. At sa buhay ko, ang paglipad ay isang bagay na ginagawa mo kapag walang nakatingin.
Nahanap ako ni Ruth at dinikit ang kanyang palad na amoy harina sa pisngi ko. Oh! Sabi niya. Maliwanag ang mga mata. Nakuha ko. Bulong ko. Ruth! Nakuha ko. Hindi niya sinabi na alam niya na makukuha ko. Sabi niya. Siyempre nakuha mo. Ngayon. Anong klase ng cake ang gagawin natin para sabihin sa kanila? Sinabi ko sa mga magulang ko ang balita sa pamamagitan ng pag-post muna sa social media. Hindi ito paninira. Ito ay proteksyon. Sa pamilya ko. Ang isang pampublikong anunsyo ay isang uri ng armor. Mas mahirap bawiin ang isang selebrasyon kapag nabake na iyon ng buong bayan sa hapon. Ang post ay simple. Hindi ako nagmalaki. Isinulat ko. Nagpapasalamat ako. Isinulat ko. Hindi ako makapaghintay na matuto. Isinulat ko. Salamat sa mga guro at bakers at librarians na nakakita sa akin. Ang mga komento ay namulaklak. Tapos nagtumpukan. Tumawag si nanay. Medyo mabilis ang hininga niya. Lee. Sabi niya. Ito ay malaki. Mukha siyang natutuwa sa loob ng 5 segundo. At pagkatapos, narinig ko ang pagbabago sa boses niya. Ang paraan ng paglipat niya mula sa kagalakan patungo sa logistic. Ang paraan ng paglipat ng ilang tao mula sa pagtayo patungo sa paglalakad ng hindi nag-iisip. Sigurado ka bang totoo yan? Maraming scam. Ang boses ni tatay ay nagmula sa likod niya. Sapat na malakas para mabasag ang telepono. Tanungin mo ang fine print. Sabi niya. Palaging may fine print. Hindi tumawag si Bianca. Nang umuwi ako. Nakaupo siya sa sofa na ang mukha ay kulay ulan. Pinanood niya ako na tumawid sa kwarto. Sabi niya. Nagkaroon ka lang ng swerte. Wala akong sinabi. Inulit niya. Parang pinag-aaralan niya ang pangungusap sa salamin. Nagkaroon ka lang ng swerte. May bahagi sa akin na gustong magkibit-balikat at hayaan ang salita na manatili. Ang swerte ay isang matamis na salita. Nagpapatawad ito. Mukha itong dandelion puff. Pero bigla kong naisip ang bawat gabi sa mesa ng kusina. Sa bawat paraan na natutunan kong panatilihin ang hininga ko na pantay. Habang sinusubukan ng isang tao na lituhin ako tungkol sa temperatura ng kwarto. Nagsikap ako. Sabi ko ng tahimik. Ate. Palaging may kaunting swerte. Ngumiti si Bianca. Ang paraan ng pagngiti mo sa aso kung hindi mo gusto ang aso. Aba. Sabi niya. Tumatayo. Hindi naman parang pupunta ka sa isang top school. Ayos lang. Sabi niya. Ayos lang Ki na may lahat ng pang-aalipusta. Na maaaring ipasok ng isang babae sa isang pantig. Dapat kong sabihin sa iyo na umalis ako para sa kolehiyo noong Agosto na iyon. At na ang isang bagong buhay ay bumukas parang isang bagong bintana. At totoo iyon. Pero para sa ibang kwento iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang hugis ng bahay. Sa mga araw pagkatapos ng scholarship, si nanay ay gumagalaw sa mga kwarto. Na parang sinusubukan na maging maingat na huwag mabangga ang mga kasangkapan. Iniiwasan ako ni tatay. At pagkatapos ay nag-overcompensate. Nag-uwi ng gas station cupcake na may isang guhit na kandila. At inilagay iyon sa counter parang isang peace offering. Si Bianca ay lumakas at pagkatapos ay tumahimik at pagkatapos ay lumakas ulit. Ang bahay mismo ay tila nagpipigil ng hininga. Parang natutunan nito. Na malapit na kaming makilala ang ibang bersyon ng aming sarili. At hindi sigurado kung dapat ba itong mag-root para sa amin. O para sa sarili nitong pamilyar na kaluskos. Narito ang huling eksena bago magsimula ang susunod na kabanata. Ito ay gabi ng Martes. At nag-uusap ang mga kuliglig. Nasa balkonahe ako na may tumpok ng thank you notes. Nagsusulat sa maayos na loops.
Lumabas si tatay at tumayo sa tabi ko. Nakatingin sa kalye na parang ang kalye ay may mga sagot. Ipinagmamalaki kita. Sabi niya. Nang hindi tumitingin sa akin. Ang mga salita ay kakaiba sa bibig niya. Sumabit ang mga ito sa parehong bisagra na laging sinasabitan ng pangalan ko. Ikaw. Ikaw ay gumagawa ng tama. Tiningnan ko siya. At sa isang sandali, siya ang lalaki na tumatakbo pagkatapos ng isang pink bicycle. At sa isang sandali, ako ang babae na nagbibisikleta sa isang hedge sa dilim. Salamat. Sabi ko. At totoo iyon. Mula sa loob ng bahay. Tumawa si Bianca sa isang bagay sa telepono niya. Isang tawa parang isang kampana na ayaw nang maging kampana. Tinawag ni nanay ang pangalan niya. At lumutang iyon ng napakagaan. Nagpasok ako ng isa pang note sa sobre. Dinikit ko ang flap parang isang pangako. Nang sa wakas ay matulog ako. Hinila ko ang mga blinds at tiningnan ang puno ng maple sa tapat ng mga buto nito. At naisip ko ang sinabi ni Ruth. Minsan, ang pag-ibig ay pag-ulit ng parehong magandang gawa hanggang sa maging buhay ito. Para sa akin, ang magandang gawa ay simple. Patuloy na piliin ang sarili ko sa pinakamaliit na paraan na kaya ko. Hanggang sa isang araw, ang pagpili ay mukhang isang pinto na bumubukas. Bukas ang pinto. Pero una, magkakaroon ng kasal at isang plano. At ang ate ko na nakasuot ng damit na hindi kanya. Pero iyan, gaya ng sinasabi nila, ay ibang bahagi. Ang unang beses na naglakad ako sa campus sa Riverton State. Naramdaman ko na parang may nagtaas ng contrast sa buong mundo. Ang mga gusali ay nagliliwanag ng mas matingkad na pula kaysa sa anuman sa bahay. Ang damo sa quad ay sobrang berde. Mukha itong pininturahan ng magdamag. Ang mga estudyante ay nakahiga sa mga kumot. Nagbabasa. Nag-uusap. Natutulog. At walang sinuman ang mukhang nagbabantay. Para sa matalas na gilid ng pag-apruba ng iba. Dala ko ang scholarship packet ko sa ilalim ng braso ko parang isang life raft. At naisip ko, ito ang lasa ng hangin. Ang dorm room ko ay nasa ikatlong palapag ng isang gusali. Na mas matanda kaysa sa kasal ng lolo at lola ko. Ang radiator ay kumakalansing sa taglamig. Ang mga bintana ay sumasabit sa tag-init. Ang roommate ko, isang babae mula sa Charlotte na nagngangalang Sarah. Nagtape ng fairy lights sa ibabaw ng mga kama namin. At nagsunog ng lavender incense. Na malamang labag sa mga patakaran. Pero amoy pangalawang pagkakataon. Sa unang gabi namin, humiga siya sa matres niya at sinabi, So, anong kwento mo? Binuksan ko ang bibig ko. Tapos isinara ko. Masyadong mahaba ang kwento ko para sa sandaling iyon. Sa halip, sinabi ko, gusto kong magbasa ng malakas. Ngumiti siya. Mabuti. Maaari mo akong panatilihing gising kapag nagsusulat ako ng mga paper ng 3 oras di. Ang kalayaan ay may tunog para sa akin. Ito ang tunog ng sarili kong mga yapak. Sa mga pasilyo kung saan walang nakakakilala sa pangalan ko. Ito ang click ng student D ko na nag-u-unlock ng library sa hating gabi. Ito ang thump ng puso ko kapag itinaas ko ang kamay ko sa klase. At sinabi ng isang propesor. Magandang punto. Lee. Natutunan ko ang mga bus ng lungsod. Natutunan ko ang lasa ng falafel mula sa cart malapit sa Science Building. Natutunan ko na ang pagkain sa cafeteria ay mas masarap. Kapag kinakain sa ilalim ng puno. Tumawag ako sa mga magulang ko tuwing linggo. Sa una, tatanungin ni nanay kung kumakain ba ako. Tatanungin ni tatay ang tungkol sa mga grado. Si Bianca ay nasa speaker minsan. Ang boses niya parang pusa na nagpupur sa ilalim ng mesa. Wala pa ring nobyo. Sabi niya, huwag ka masyadong maghintay. Lee. College ang prime time.
Tatawa ako ng bahagya at sasabihin. Titingnan namin. Pagkatapos ng ilang sandali, madalang na akong tumawag. Nagpadala ako ng mga postcards sa halip. Safe phrases tungkol sa panahon. Mga klase. Ang mga squirrel sa campus na lumalapit sa sapatos mo. Kung mas kaunti ang alam nila, mas marami akong espasyo para huminga. Nakilala ko si Rafael sa isang coffee shop sa labas ng campus. Ang uri ng lugar na may magkakaibang mugs. At isang pader ng mga libro na walang humihiram. Nakaupo siya sa isang sulok na mesa na may laptop. At isang mukha na parang nakarinig na siya ng 3 jokes sa araw na iyon. At handa na para sa pang-4. May paraan siyang tumingin sa iyo na parang hindi ka isang puzzle na dapat lutasin. Kundi isang kwento na gusto niyang pakinggan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aklat na hawak ko. Ang sula ni Toni Morrison at sa kung paano hindi kami tumigil sa pag-uusap sa loob ng 2 oras. Nang tumayo siya para umalis, sinabi niya, parehong oras sa susunod na linggo. Na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Naging isang ritmo iyon, kape. Pag-uusap. Ang mabagal na paghabi ng 2 buhay. Si Rafael ay kabaligtaran ng mga nobyo ni Bianca. Hindi siya nagpuputol. Hindi siya nagkukumpara. Kapag galit siya, tumatahimik siya at nag-iisip bago magsalita. Kapag masaya siya, tumatawa siya parang pinto na bumubukas. Nag-aaral siya ng political science. Pero nagtatrabaho rin siya sa gabi sa isang campus security desk. Isang trabaho na tinawag niyang paid people watching. Sabi niya, gusto niya ang mga pattern. Gustong malaman kung ano ang gagawin ng mga tao sa susunod. Minsan, kapag nanonood siya ng pelikula, huhulaan niya ang katapusan at tama siya. Hindi ako psychic. Sabi niya sa akin minsan. Habang umiinom sa isang basag na mug. Nagbibigay lang ako ng pansin. Doon ko napagtanto na ginugol ko ang buong buhay ko sa pagbibigay pansin. Pero para lang mabuhay. Ginagawa niya iyon dahil sa kuryosidad. May pagkakaiba doon. Nagdahan-dahan kami. Naglakad kami kahit saan. Naghanda kami ng pasta sa maliit niyang apartment na may tabing ginakalan. Nag-usap kami tungkol sa mga pamilyang pinagmulan namin. At sa mga gusto naming itayo. Nang ikinuwento ko sa kanya si Bianca. Maingat. Piraso-piraso. Hindi siya sumingit o nagbigay ng payo. Sabi lang niya. Ang dami niyan. At hinawakan ang kamay ko. Isang gabi. Pagkatapos ng 1 taon na magkasama kami. Umupo kami sa mga hagdan ng campus. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Na parang may nagbuhos ng asin sa itim na velvet. Gusto mo bang bumalik? Sabi niya. Na ang ibig sabihin ay San Vicente. Sabi ko. Para lang sa mga taong mabait sa akin. Tumango siya. Alam mo. Sabi niya. Ang ilang tao. Nag-uusap lang sila tungkol sa kung ano ang gagawin nila sa isang sitwasyon na parang sa iyo. Ako. Gumagawa talaga ng mga bagay. Ngumiti siya ng kaunti. Hindi iyan banta. Ganyan lang ako. Iyon ang unang beses na naisip ko. Kung magpapakasal ako sa sinuman. Ito ay sa lalaking ito. Nang nag-engage kami. Tahimik. Kaming 2 lang. Walang fireworks. Walang mga lobo. Naramdaman ko na parang nagbaba ako ng isang mabigat na bag. Nadala-dala ko ng matagal. Na nakalimutan ko na nandoon. Pareho kaming sumang-ayon na hindi namin pakialam ang tungkol sa seremonya. Gusto naming mag-ipon para sa isang biyahe. Baka sa Europa. Baka isang tren sa Rockies. Pero nang itala namin ang guest list, malinaw na karamihan sa pamilya niya ay nakakalat sa buong bansa. Karamihan sa akin ay nakatali pa rin sa Bulacan. Ang isang kasal sa bayan ay may lohistikal na kahulugan. Kung gagawin natin doon, sabi ni Rafael,
Maaari tayong mag-long weekend para magplano. Pananatilihin nating simple. Kinabahan ako na ipakilala siya sa mga magulang ko. Ang distansya ay nagpalamig sa ilang alaala. Nilabo ang mga gilid parang isang lumang litrato. May bahagi sa akin na gustong maniwala na baka nagbago sila. May bahagi sa akin na alam ang mas mahusay. Sinabi ko kay Rafael na hindi namin siya iiwan na mag-isa sa kanila. Tiningnan niya ako. Nakataas ang kilay. Sa tingin mo hindi ako naghahanda? Sabi niya. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na digital recorder na binili niya. Ang uri nakasya sa bulsa ng damit. Para sa ebidensya. Sabi niya na nakangiti. O para sa posterity. Pumunta siya para makilala sila nang wala ako. Ako. Nanatili sa apartment namin. Naglalakad. Nang bumalik siya pagkalipas ng ilang oras. Ang mga mata niya ay maliwanag. Parang sa mga tao pagkatapos ng roller coaster. Baby. Sabi niya. Hindi mo paniniwalaan. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung paano siya pinaupo ng mga magulang ko. Kung paano umupo si Bianca sa armrest ng upuan na nakasuot ng puting sundress. Na parang nagre-rehearsal na siya. Kung paano sila nag-alok na bayaran ang kasal namin sa isang kondisyon. Si Bianca ay lalakad sa aisle muna na nakasuot ng damit kasal. Sa kasal ko. Ang dahilan nila ay tradisyon. Sabi ni Rafael. Pero kuha iyan sa isang soap opera. Inilabas niya ang recorder mula sa bulsa niya parang isang salamangkero. Nakuha natin ang lahat. Naramdaman ko na tumagilid ang kwarto. Alam ko na makakahanap sila ng paraan para gawing tungkol kay Bianca ang kasal. Pero hindi ko inisip iyon. Ang una kong reaksyon ay hindi galit. Ito ay isang guwang na kalungkutan. Ang uri na nagpapagusto sa iyo na humiga sa sahig. At tumitig sa kisama hanggang sa tumigil ito sa pag-ikot. Lumuhod si Rafael sa harapan ko. Nakahawak sa tuhod ko. Hoy! Sabi niya. Ito ay isang pagkakataon. Maaari nating piliin kung paano tumugon. Gumugol kami ng mga gabi sa mesa ng kusina na nag-iisip ng mga plano. Ang ilan ay ligaw, mga peking venue. Mga decoy invitation. Mga detalyadong pranks. Ang kapatid ni Rafael. Na siyang matatag sa pamilya nila. Nagbabala sa amin tungkol sa mga lawsuit at logistic. Kung gagawin mo ang paghihiganti. Sabi niya sa speakerphone. Gawin mo itong malinis. Gawin mo sa isang paraan na walang sinuman ang makakapagparatang sa iyo. Sa huli. Nagdesisyon kami sa pinakasimpleng plano. Kumilos na parang sumang-ayon kami. Hayaan silang isipin na may kontrol sila. Tapos, kumuha ng security at panatilihin si Bianca sa labas. Ito ay paghihiganti. Pero protection din. Bibigyan ako nito ng isang araw na sarili ko. Ginampanan ni Rafael ang papel niya ng perpekto. Bumalik siya sa mga magulang ko at sinabi na naiintindihan niya ang posisyon nila. Sinabi niya sa kanila na hindi ko gusto ang conflict. At baka hindi ako gumawa ng eksena kung magugulat. Iminungkahi niya na dahil sa masamang paghusga ko sa mga nobyo. Mga salita nila na ibinalik sa kanila. Sinusubukan niya akong gabayan. Iminungkahi niya na bayaran nila ang mga extras para sweeten ang deal. Kinain nila iyon. Si Bianca. Sabi niya. Literal na naglulukso sa tuwa. Sinigurado niya na walang anuman tungkol sa plano ang nakasulat. Naniniwala sila sa bawat salita. Samantala, ginamit namin ang kontrol nila para i-upgrade ang lahat. Tinitikman namin ang pinakamurang opsyon sa menu. Tapos magbubuntong hininga si Rafael sa harap ni Bianca at sasabihin. Sayang. Hindi natin kayang bayaran ang mas maganda. Cue si Bianca. Hinihingi na bayaran ng mga magulang namin ang mamahaling opsyon. Para ang kanyang tea grand entrance ay maging grand. Ginawa namin iyon sa mga bulaklak. Photographer.
At kahit sa mga table linens. Tinawag namin itong emotional backpie. Tuwang-tuwa si Rafael. Hindi ko inakala na magiging excited ako tungkol sa flower arrangements. Sabi niya isang gabi. Pero ang panonood sa kanila na nagbabayad para sa bouquet. Na gusto mo talaga? Chef's kiss. Ako. Na minsang nag-isip ng kasal sa courthouse. Para makatipid ng pera para sa honeymoon namin. Nakita ko ang sarili ko sa fittings para sa isang gown na parang sutlang tubig. Sinubukan ng mga magulang ko na itulak ako sa isang damit na hindi bagay sa akin. Pero dahil nag-text si nanay tungkol dito, mayroon akong nakasulat na patunay at maaari akong tumanggi. Nagpanggap si Rafael na sumang-ayon sa suhestyon ni Bianca na sirain ang damit ko. Para pilitin akong suotin ang kanila. Sila na talaga ang nagsusulat ng script para sa atin. Sabi niya na umiiling. Sa gitna ng lahat ng ito, sinubukan ni Bianca ang karaniwan niyang taktika. Nag-message siya kay Rafael. Aksidente niyang sinagi ang braso niya. Kumilos si Rafael na parang naguguluhan para ibenta ang kwento. Pero hindi lumampas sa linya. Ako, na dati ay umaatras sa komprontasyon. Nakita ko ang sarili ko na tumatawa sa pag-iisip na pinturahan bilang controlling at selosa. I play up mo. Sabi ko sa kanya. Gawin mo akong tunog dragon. Ginawa niya. Gumana iyon. Hindi sila naglagay ng anuman sa sulat. Inisip nila na niloloko nila ako. Sa lahat ng oras, nagtatayo kami ng kasal sa pera nila at sa sarili naming mga tuntunin. Pagsapit ng tagsibol, handa na ang lahat. Mayroon kaming venue. Mayroon kaming security. Mayroon kaming plano hanggang sa minuto. Mayroon pa kaming isang kaibigan na kasama sa plano. Isang bridesmaid sa espiritu. Na ang trabaho ay mag-text sa akin ng mga update at gumawa ng distraction. Kung kinakailangan. Nag-rehearsal si Rafael ng kanyang naguguluhan at nagagalit na mukha sa salamin. Nagsanay ako na huminga ng pantay. Sa gabi bago ang kasal. Nanatili kami sa isang maliit na inn sa labas ng bayan. Humiga si Rafael sa tabi ko. Nagmamarka ng mga pattern sa palad ko. Bukas. Bulong niya. Araw mo iyan. Kahit anong mangyari. Tinitigan ko ang ceiling fan. Dahan-dahang umiikot. At naisip ko ang lahat ng mga pinto na sinabi sa akin na hindi para sa akin. Ang isang ito. Sa wakas. Ay bubukas. At si Bianca. Nasa bahay siya ng mga magulang ko. Nagsuot ng puting damit. Nagre-rehearsal ng paglalakad na hindi mangyayari. Ang mitsa ay sinindihan. Ang umaga ng kasal ko ay sumikat na may isang uri ng katahimikan. Na makukuha mo lang sa huling bahagi ng tag-init. Bago magsimulang talagang uminit ang araw. Ang inn ay amoy kape at malinis na mga kumot. Sa labas, ang simoy ng hangin ay gumagalaw sa mga puno ng maple parang kamay sa buhok. Nagising ako bago mag-alarm at nakahiga doon. Nakikinig sa hininga ni Rafael. Sa isang sandali, hinayaan ko ang sarili ko na isipin ang isang ordinaryong araw. Walang schemes. Walang kasaysayan. 2 tao lang na malapit nang magbigay ng pangako. Tapos, dumapa ako at bumulong. Handa na tayo. Binuksan niya ang isang mata. Ngumiti. At sinabi. Ipinanganak na handa. Na-rehearse namin ang lahat. Ang security detailisang mataas. Mahaba ang pasensya na lalaki na nagngangalang Guard Ramon. Ay may mga tagubilin. Ang kaibigan namin sa loob ay nakatayo malapit sa entrada. Telepono sa kamay. Handang mag-text sa akin ng mga update. Alam ng mga bridesmaid na sundin ang lead ng tatay ko. Nang hindi nag-check sa akin. Para mapanatili ang hitsura. Inisip ni tatay na siya ang mag-o-orchestrate ng isang grand reveal. Sa totoo lang. Nag-cue siya ng ibang dula. Sa venue.
Ang air conditioning ay umuugong laban sa ugong ng nerbiyos. Ang hall ay isang umiikot na bulaklak at mahinang musika. At mga tao na umuupo. Dahan-dahan akong nagbihis. Tinatamasa ang pakiramdam ng tela. Ang paraan ng pagbulong nito laban sa balat ko. Nang tumingin ako sa salamin, halos hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa kalmado sa mukha ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang babae na natitinag. Ngayon, mukha akong isang taong nakatayo sa sarili niyang lupa. Nag-buzz ang isang text, paparating na siya. 5 minuto. Naglabas ako ng hininga. Isa pang text, tatay mo nasa entrance. Magsisimula na ang musika. Lahat ay pumapasok sa lugar. Naghihintay ako sa anteroom. Magkasama ang mga kamay. Sa crack ng pinto, nakikita ko ang mga bisita na gumagalaw sa kanilang upuan. Mga programa na kumakabog parang nerbiyos na mga ibon. Sininyasan ni tatay ang coordinator. Ang bridal song ay umugong. Bumukas ang mga pinto. At ako ang naglakad. Tumingin si tatay. Ang bibig niya ay bumukas sa loob ng isang heartbeat. Tumingin siya sa likod ko. Umaasa na makita si Bianca sa kanyang hiniram na puti. Sa halip, si Guard Ramon lang ang nandoon sa pinto. Kasing lapad ng isang pader. Nag-check ng listahan. Tumunog ang telepono ni tatay. Sinulyapan niya ang caller ID. Siya iyon. Bumulong siya ng isang bagay. May nangyari. At tumabi. Iniwan akong mag-isa sa threshold. Ang mga gasp ay gumalaw sa kwarto parang hangin sa damo. Ang kaibigan namin, ginagampanan ang kanyang bahagi. Nagsalita ng malakas. Para marinig ng lahat, anong ibig niyang sabihin na hindi ikaw ang dapat. Tumakbo siya patungo sa entrada. Gumawa ng ripon ng kuryosidad. Ang mga bisita ay tumalikod. Kumalat ang mga bulungan. Kumuha ako ng hininga at nagsimulang maglakad sa isle. Ang tatay ng asawa ko, na nasa posisyon na bilang backup, lumapit at inialay ang braso niya. Ang mga mata niya ay mainit. Ikakasal na kita. Bulong niya. Umiti ako at humawak. Sa dulo, naghihintay si Rafael. Ang mukha niya ay isang larawan ng pag-aalala para sa pulutong. Pero ang mga mata niya ay kumikinang para sa akin lang. Ginagawa mo ng kamangha-mangha. Bulong niya nang makarating ako sa kanya. Oscar worthy. Sinasabi namin ang mga panata namin sa ibabaw ng mahinang bulungan ng haka-haka. Ang mga tao ay lumabas at bumalik. Ang mga telepono ay nagbabuzz sa mga update mula sa lobby. Hindi bumalik ang mga magulang ko. Ang seremonya ay nagpatuloy pa rin. Nang ipahayag kami ng opisyal na mag-asawa. Ang palakpakan ay tumaas parang tide. Halo ng ginhawa at kuryosidad. Maya-maya. Sa reception. Ang pagkain at inumin na pinili namin. Lahat ay na-upgrade dahil sa mga hinihingi ni Bianca. Dumaloy ng malaya. Ang mga bisita ay sumasayaw. Tumatawa. Nagbigay ng punto na batiin ako ng may dagdag na init. Na parang binabawi ang anumang drama na nasaksihan nila. Nahuli ko si Rafael na lumabas sa karakter at nakangiti sa ibabaw ng cake. Worth it bawat segundo. Sabi niya. Ang buong kwento ay dumating sa akin sa mga piraso. Parang isang mosaic. Si Guard Ramon sa pinto. Sinasabi kay Bianca na baka nasa maling venue siya. Dahil may bride na. Sinusubukan ni tatay na takutin siya sa pulis. Kalmadong nag-alok si Guard Ramon na tawagan ang mga ito mismo. Ang kaibigan namin. Dumating. Sumisigaw at nagpapabagal. Gumawa ng eksena na nagdala ng mas maraming tao sa pasilyo. Lumabas si nanay. Mukhang nasaktan. Si Bianca. Sa sahig na nakasuot ng puting damit. Sumisigaw at sinisipa ang mga binti niya parang bata. Si tatay.
Namumula sa galit. Umiiyak si nanay. Nagvi-video ang mga bisita sa kanilang telepono. Si Rafael. Pinatawag sa lobby at naglagay ng kanyang pinakamahusay na naguguluhan na tingin. Tinatanggihan ang lahat. Humihingi ng patunay. Bakit ako sasang-ayon sa isang bagay na ganyan kasira? Sabi niya ng malakas para sa lahat. Sinusubukan ninyong sirain ang kasal niya. Walang mga text o email. Wala ang mga magulang ko kundi ang salita nila. At sa isang pagkakataon, hindi sapat ang salita nila. Nang sinabihan silang umalis, ang pulutong ay tumalikod na sa kanila. Kahit ang mga kamag-anak na politically neutral ay nagulat. Gusto talaga nilang lumakad si Bianca sa isle. Bulong ng isang tao. Sa kasal ni Lee, walang sinuman ang makapagbigay ng kahulugan dito. Umalis sila sa ilalim ng ulap ng mga bulungan at camera flashes. Kalaunan, sinabi sa amin ni Guard Ramon na hindi pa siya nakakatanggap ng ganoon kagandang tip. O nakakatuwa ang isang trabaho ng ganito. Sa loob, ang reception ay nagliliwanag. Ang mga tao ay sumasayaw ng mas matindi. Tumatawa ng mas malakas. Parang pinupuno ang espasyo na iniwan ng pamilya ko. Sa isang pagkakataon, ang araw ay tungkol sa akin at sa lalaking pinili ko. Sa isang pagkakataon, hindi ko kailangang humingi ng tawad sa pag-iral ko. Nang gabing iyon sa hotel room, sinipa ko ang sapatos ko at umupo sa kama. Na may isang hiwa ng cake sa kandungan ko. Lumabas si Rafael mula sa shower. Basa ang buhok. At sinabing, ang ganda mo doon. Tumawa ako ng bahagyang ligaw sa ginhawa. Ginawa natin. Sabi ko. Sinubukan nila. At nakuha pa rin natin ang araw natin. Umupo siya sa tabi ko at itinuktok ang tinidor niya sa akin. Parang isang toast sa mga pinto na nananatiling bukas. Ginawa natin. Sabi niya. Mula noon, sinubukan ng mga magulang ko na tumawag. Nagpadala si Bianca ng isang message na sobrang unhing. Na nagbiro si Rafael na i-frame iyon. Sinisi niya ako sa kahihiyan niya. Tinawag si Rafael na ahas na may dalawang mukha. Hinulaan na magtataksil siya sa akin. Ni-screenshot ni Rafael ang lahat at ipinadala iyon sa family group chat. Kasama ang mga missed calls nila. Nagsusulat ng isang kalmado na pakiusap para sa tulong upang itigil ang harassment. Ang mga tiya at tiyo ko ay nagrally. Nangangako na hahawakan iyon. Sinasabi sa amin na tamasahin ang honeymoon namin. Sa isang pagkakataon, ang tide ay lumiko nang hindi ko kailangang itulak. Minsan, kapag iniisip ko ang araw na iyon, hindi ko nakikita si Bianca sa sahig o ang mukha ni tatay. Nakikita ko ang sandali na pumasok ako sa mga pinto at ang musika ay umugong. At ang mga bulungan ay tumaas. At nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nakikita ko si Rafael na naghihintay. Matatag. Maliwanag ang mga mata. Nakikita ko ang sarili kong mga kamay na hindi nanginginig. Gusto ng mga tao na tanungin ako kung naramdaman ba iyon na parang paghihiganti. Medyo. Pero higit pa roon. Naramdaman iyon na parang binabawi ang isang bagay na sinabi sa akin na hindi akin. Isang araw. Isang pagpipilian. Isang buhay. Gumugol kami ng mga taon sa pagiging maingat. Pagpaplano. Pagbibigay pansin. At pagkatapos, sa wakas, pumasok kami sa sarili naming kwento. May mga araw pa rin na nais kong maging iba ang pamilya ko. Nanais kong ang balkonahe ng green-shuttered house na iyon ay naging mas malambot na lugar. Pero mayroon ding mga araw na nakatayo ako sa kusina namin. Naghahanda si Rafael ng kape. Ang liwanag ay dumadaloy sa counter. At iniisip ko, itinayo namin ito. Itinayo namin iyon mula sa maliliit na gawa na inulit hanggang sa naging buhay ito. At sa shelf sa ibabaw ng kalan. Sa tabi ng asin. May isang maliit na frame.
Sa loob nito, isang printout ng message ni Bianca. Ang isa kung saan tinawag niya si Rafael na ahas. At sinabing niloko niya sila sa loob ng maraming buwan. Sa ilalim nito, isinulat ni Rafael sa block letters. Gaslight. Get to keep. Girl boss. Tumatawa kami sa tuwing nakikita namin iyon. Hindi iyon ang uri ng litrato ng kasal na isinasabit ng karamihan sa mga tao. Pero ito ay amin.